Amen. Isang mabiyaya at magandang umaga po sa bawat isa sa atin. This is Sunday again. It's a great, great, great day of worshiping the Lord. Let us give thanks. Ano po? Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang biyaya niya ay sumasagana sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang bawat isa po sa atin ay patuloy na palalaguin, bibiyayaan sa umagang ito. We will grow in our faith, we will be edified, we will be strengthened by the Word. Amen. Mangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Are you ready to worship the Lord? Welcome po sa gawain ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Let's all arise. Nawala? Ayan. So let's all arise. Tayong lahat ay tumayo. Let us set our soul, our spirit sa ating Diyos na makapangyarihan, na siyang mabuti, tapat, at laging sumasagana ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. We are so excited to meet our Creator. Welcome po sa bawat tahanan. Welcome po sa Rojas family. Welcome po sa gawain ng Panginoon. At iwanan na po muna lahat ng ating pinagkakaabalahan. Let us focus our mind, our soul, our spirit sa pakikipagniig natin sa Panginoon sa umagang ito. At habang tayo po umaawit ng prelude, patuloy po na magpasiyasa tayo sa Diyos. Patuloy po na tayo magpakumbaba sa umagang ito. We invite the Holy Spirit to fill this place, to fill every home, to fill every heart as we worship our Lord God Almighty. Sa mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Patuloy po tayong tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Ang makapangyarihan sa lahat, narito kami, O God, Lord, upang sambahin ka, upang itaas ka sa aming mga buhay. Sa iyong pagkilos
sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapunin. Paranas mo, Panginoon, mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalmaghatian. Hanggang ang aming kalubay mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumakas ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumakas ang kalangitan. Dakila ang dakila ang iyong ngalan. Father in heaven, Lord, we come into your presence, O Lord, this morning. And we are so thankful, Lord, for this wonderful weather, Lord, that you've given to us, O Lord. And also we thank you for your love, for your steadfast love, O God. For the steadfast love of the Lord never ceases, and His mercies never come to an end, for they are new every morning. Lord, we thank you, Lord, for your provision, for your protection, O Lord, and especially for your presence, O God, that we are enjoying, Lord, sa buong buhay namin, Panginoon. Father in heaven, Lord, we pray for your mercy, O God. And also, Lord, we pray for the words of our Lord to be, to illuminate, O God, for us by the Holy Spirit, O Lord. And we ask your leadings, Lord, and also we ask your presence, Lord, to be with us. Lord, we claim your words in Matthew chapter 18, verse 20, na kung mayroong dalawa o tatlo na nagtitipon-tipon sa iyong pangalan, sa iyong banal na pangalan, Lord, you are with us. Your presence is in the midst of us, O Lord. We declare it right now. Lord, we claim it, Lord. We receive it right now. Your words, O Lord, and your promises, O God. Naniniwala kami, Panginoon, na sa umagang ito, meron kang ipapahayag sa amin, Panginoon. Meron kang sasabihin sa amin, Panginoon. Isang makapangyarihang bagay, isang banal na bagay, at isang makatwirang mga salita, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming gabayan at samahan sa aming patuloy na gagawin, Panginoon. Hindi po ito gawain ng tao. Hindi po ito gawain, Panginoon, na sa kung ano pa man. But we believe, Lord, this is your ministry, O God. Kung kaya, ang buong kaluguran, Panginoon, ay aming iaalay sa iyo, O Diyos. Tanggapin mo kami, Panginoon, bilang mga banal na hain, handog sa iyong harapan sa umagang ito, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, na kung saan ka tumoroon, o kung saan ka naroon, Panginoon, ang lugar na yun ay nagiging banal, Panginoon. Lord, pabanalin mo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, O God. Turuan mo kami, Panginoon, na sa salita na aming maririnig at ipapahayag
patuloy naming maramdaman ang kalayaan na ibinigay sa amin ng aming Panginoong Jesucristo. Father, itinataas ka namin. Ikaw ang makapangyarihang amang si Yahweh, Panginoon. You are Yahweh, O God. Kaya't nananalig kami sa iyo, Panginoon, at lumalapit kami sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan at sa kapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. You are the Messiah. Cover us, O Lord, by the blood of the Messiah, O Lord. At sa mga oras na ito, Panginoon, na kahit anumang pakikialam, na kahit anumang naisin ng kaaway, hindi mangyayari sa amin because we believe that we are protected by you. We are protected by the blood of Jesus Christ sa umagang ito. Amin pong inihahayag ang iyong kapangyarihan. Mauna ka, maitaas ka, Panginoon, sa iyong salita. Sa bawat sasalitain namin, Panginoon, sa bawat gagawin namin, we give you all the glory and all the praises, O Lord, sa tanging pangalan mo lang. For this we pray, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Praise. 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 Amen. Ayan. So, hawakan na po ang ating mga Biblia. Tayo ay dadako sa pagbasa sa banal na salita ng ating Panginoon. Ito po ay matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 33, may talatang 18 hanggang 22. Psalm chapter 33, verses 18 to 22. So yung mga nasa tahanan, hawakan ng Biblia, sumabay po kayo sa pagbasa sa salita ng Panginoon. Manatili po tayong lahat na nakatayo, kahit kayo na nandyan sa tahanan, sapagkat ito po ay salita ng ating makapangyarihang Diyos. Pagbasa sa banal na salita ng ating Panginoon, Mga Awit, Kabanatang 33, talatang 18 hanggang 22. Babasahin po natin siya ng salitan. Ako po ang unang babasa sa talatang 18. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hahayaang sila'y mamatay kahit magtagutong sila'y pinupupay. Amen. Tanging si Yahweh lamang ang ating pag-asa. Tulong na malaki at sanggalang siya. Dahil nga sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. Sabay-sabay po with a loud voice, yung verse 22. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo nasasalig. Amen! Yung mga kapatid na kasama natin this morning, kung nasaan ka man, alam ko po na ang bawat isa ay nakikiisa sa atin, magmula sa Israel, kay Sister Ann, hanggang sa Saudi, hanggang sa Amerika, sa China, may mga kapatiran po tayo sa Singapore, sa Norway, and of course, dito po sa Pilipinas, sa Caloocan, sa bawat tahanan, no? Patuloy po na ipakita natin yung totoong pagmamahal, pagpupuri sa ating Diyos, pagtiwalaan natin yung kanyang salita. Ang sabi, yung tanging pag-asa natin sa Diyos lamang natin ilalaga. Let us allow the overwhelming power of the Holy Spirit be upon every family this morning. The joy of worshiping God. Yung ating full trust sa Panginoon, ibigay po natin yan sa Diyos, sapagkat hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos sa umagang ito. Amen po ba? And as we sing praises, as we worship the Lord, syempre magsimula tayo ng may kagalahan sa puso. Ayan. So, hawakan nyo ating mga katabi. Sabihin mo naman, you are greatly blessed and you are highly favored. God is with us. The Holy Spirit is with us this morning. Tayo po ay sasamba at magbibigay ng papuri at dakila
pagluwalhati sa Diyos na makapangyarihan sa umagang ito. Let's worship the Lord. Ay pagka yung mga love song na marinig natin, meron siyang hugot, no? Talagang yung mga tao, pagka nakikinig sila ng love song, tamang-tama sila sa message ng kanta, no? And yung mga love songs, no, may iba doon na nagkakaroon sila ng pag-asa sa pamamagitan ng isang tao, no? Pero tayo napakabuti ng Panginoon sa atin. No, kasi tayo, pwede natin siyang awitan ngayon. Pwede natin siyang itaas at papurihan sa ating mga buhay. Kaya, awitan natin ang Panginoon. No, na dahil sa buhay natin, ang totoo, ang tanging pag-asa lang natin ang Panginoon. Ayan. Kaya awitan natin siya. Lord, salamat sa umagang ito, sa panibagong pagkakataon na inyong ipinagkaloob, O God. Tunay nga, the Lord, napakabuti ninyo, napakadakila ninyo for giving us this opportunity, O God, to worship you, to honor you, O God, to glorify your name in our lives. Ikaw ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin na ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa atin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Yes, Lord. Pagsubok man ay dumating, basta't ikaw ang kapiling, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa atin laging laan. Salamat, Panginoon. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Salamat, Panginoon. Tunay nga na dakila ka, O God, Panginoon. Napakabuti ninyo, napakadakila ninyo sa aming buhay. Lord, patuloy nga na mangusap ka, na kumilos ka sa aming kalagitnaan, na Lord, ang inyong presensya, ang aming maranasan. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Ang nais ko'y ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, pagkat ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang
ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Bakit sa'yo ko lang natatpuan, pagsamba ko'y iyan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Bakit ngayon bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Oh, Panginoon. Yes, Lord, tunay nga na napakasarap, O God, na magpuri, na umawit, na sumamba sa inyong pangalan, O God. Lord, salamat tayo, Lord, tunay nga na napakabuti ninyo sa pagkakalob sa amin ng panibagong umaga, panibagong pagkakataon na mapapurihan at maitaas ka sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, mangusap ka, manguna ka at maihig ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa inyo namin naisibalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagsama sa inyo lamang pangalan. Ito nga pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa, purihin ng Diyos sa bawat buhay po ng bawat naririto ngayon at bawat nanonood po na mga kapatiran. And good morning din po sa bawat body of Christ, sa mga pastor, sa bawat missionary o misyonero, at sa bawat nagtuturo po o sa mga teacher ng salita ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos that once again, pinahintulutan tayo ng ating Panginoon na tayo po ay dumako at makarinig, makapangaral ng salita ng ating Panginoon. At ito po ay nasa puso ni Prophet Amos po. Anyway, ang ating pag-aaralan po natin ay meron po siyang pamagat about the famine for the Word of God o kagutuman at kauhawan sa salita ng ating Panginoon. At hindi na po natin patatagalin. Kung kayo po may mga Biblia, please turn your Bible to the book of Amos. Prophet Amos is a minor prophet. Why minor? Because of the length of his letter. Ang kanyang sulat po ay napakaikli. Pagpapaalala lamang po sa bawat lingkod ng Diyos na nakakalimot, no po,
at nakakalimutan ang mga pinangako at ang plano ng Diyos sa kanilang mga buhay. At sa ating pong pag-aaral ay ating pong mauunawaan at matututunan kung bakit ipinadala si Prophet Amos doon po sa northern kingdom of Israel. Basahin na po natin. Amos chapter 8 verse 11 and 12. Sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairanin ko sa lupain ng taggutom. Gugutom sila, ngunit hindi sa pagkain. Mauwaw sila, ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Verse 12. Mula sa hilaga, papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hahanapin nila ang salita Yahweh. Napakaganda sa pagdinig mo po. Hahanapin nila ang salita ni Yahweh. Subalit iyon ay hindi nila matatagpuan. Let's pray. Father in heaven, Lord, nihiling ko po ang pagsama ng inyong Santong Espiritu o Diyos, ang pagtuturo ng banal na Espiritu upang aming maunawaan ang inyong salita. Lord, sa umagang ito, ikaw po ang maitaas, ikaw ang maituro, at ikaw at ang kapangyarihan mo ang siyang makita sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And Amen. Kilalanin po muna natin maigi kung sino si Prophet Amos. Sabi ko po is a minor prophet. And Amos is a layman, a fig tree farmer, and also a shepherd. And he is a prophet to Israel, bagamat siya po ay taga southern part ng Judah. Ang Panginoon po ay nangusap sa kanya, siya po ay pinapunta into the northern part of Israel. At siya po ay nagpahayag ng salita ng Panginoon through his message, through his points, at through his vision. Chapter 7 and 8, yung ating pong chapter na pinag-aaralan natin ngayon, ito po ay pangitain. Ito po ay pagpapahayag ng Diyos kung ano ang mangyayari, kung ano ang dapat nilang gawin, nang sa gayon ang day of the Lord, or ang paghatol ng, or the judgment of God, ay hindi nila maranasan. Kung sila lamang ay makikinig sa pinapahayag ng propeta ng Diyos. Nangaral po si Amos sa pinakamalaking templo sa Bethel. Ito po ay nasa kalagitnaan ng northern part of Israel. Sabi ko nga po kanina, is prophet to Israel. Siya po ay nagbigay ng kanyang mensahe sa bawat bayan. Katulad po ng Damascus, sa Gaza, sa Tyre, sa Edom, sa Moab, sa Judah. Ito po ay nakapaligid po sa bayan ng Israel. Ang pagpapahayag po ni Propeta Amos, this is a mild thunders, sabi po ng mga Bible scholar, against the sins of Israel. Particularly, yung mga bagay na ginagawa sa harapan ng Diyos, no, ng kanyang bayan. And ito po ay nasa paghahari, in northern Israel po ay nasa paghahari ni King Jeroboam II. 800 during 800 BC. Sabi po dito 753 through 793 BC. Consider na lang po na 800 BC. Medyo malapit na rin, no? And during that time, Israel is enjoying a measure of domestic affluence and international power. Dumating sa punto na sa paghahari ni King Jeroboam II, ang bayan po ng Israel ay nanagana, nakilala internationally.
Kinilala ang isang bayan na napakalakas. Up to now, no? Purihin ng Panginoon na ang Israel ay namamayagpag. Sila po ay humihilera sa pangalan ng Amerika. When it comes to war, no? Hindi sila basta-basta o pwedeng digmain. Ano po? Pagka sila po ay tinatag ng Diyos bilang bayan na malakas, matatag. During that time, Israel and Judah have expanded to the point that nearly ang kanilang bayan po ay lumaki. Mas malaki kaysa nung naghahari po si King David at yung kanyang anak na si Solomon. No? Nakontrol nila ang buong bayan, no po, ang buong nilang paligid for 2 centuries. 2 centuries. It is a time of military conquest. No? When you say military conquest, ang kanilang military ay napakalakas. Lahat ng kanilang bayan ay kanilang nasasakop dahil malakas ang kanilang mga sandatahang lakas. And also, sabi ko nga po kanina, sila po ay dumaranas ng economic prosperity. Napakaganda, no po? One day, hopefully, sana ang Pilipinas ay maranasan kung paano dinaranas o naranasan ng bayan ng Israel ang ganitong pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. I believe na lahat ng pagpapala kapag pinahintulutan po ng Diyos ay mangyayari. Walang pwedeng humadlang. Kapag kasama sa plano ng Diyos, kapag kasama sa programa at sa nais at sa isipan ng Diyos, mangyayari po. Walang pwedeng humadlang. Sapagkat ang lahat ng pangyayari sa bawat bayan ay itinakda at hindi nalilingid sa kaalaman ng ating Diyos. At this is sadly, ito po'y nakalulungkot, it is also a time of moral darkness. Why? Bakit po? The reason na pinadala po ng Diyos si Amos sa Israel, bagamat merong economic prosperity, merong malakas na militar, no po, at nananagana, malawak ang kanilang territory, but kung sabi ng Diyos kay Amos, or nakita ni Amos, nararamdaman ni Amos, na ang bayan ng Israel ay napapariwara sa pamamagitan ng idolatry. And also, social injustice. At ito po'y pinahintulutan ni King Jeroboam. Bagamat masagana, bagamat malakas, but in spiritual, yung sabi nga po, meron silang moral darkness, immorality. I remember yung lugar ng Corinth, no po, ngayon po ay kung bakit pinadala ng Diyos si Apostol Pablo po dyan upang baguhin po ang lugar ng Corinth dahil sila po ay nasasadlak sa immorality. Ayaw po ng Diyos na ang kanyang bayan ay ang kanyang piniling bayan, especially Israel, ay mapariwara sa Diyos-Diyosan, social injustice, at sa immorality. And I remember yung aking pong nabasa sa chapter 3, kung ating pong titingnan, chapter 3 verse 2, same book, Amos chapter 3 verse 2, his message to Israel and this message to its leader of this nation, Israel. Sabi po rito, I choose you, Israel,
from among all the families or among all the nations of the earth. Ang ibig sabihin po, that is an allusion. Hindi po illusion na, allusion. Kung ating pong babasahin, allusion to Genesis chapter 12. Ano po ang nais o ang plano ng Diyos sa kanyang bayan? That Israel should be a blessing to all nations. Kung ating pong maaalala nung yung mga sinasabi ni Yahweh kay Abraham, that Israel should be a blessing to all nations. To all nations. That's why kapag nakikita ng Diyos na ang kanyang bayan ay bumabagsak into immoralities, into idolatry, gumagawa siya ng paraan upang gisingin o upang pukawin ang kanyang bayang pinili. Because hindi po ito ang plano ng Panginoon na ang kanyang bayan ay masadlak sa kapahamakan. That's why merong Mosaic Covenant, Abrahamic Covenant, Davidic Covenant, Noahic Covenant. Ating matatandaan in Genesis chapter 6 na po. Kung paano pumilos ang Diyos to redeem His nation. To redeem the nation of Israel. And then itong pagkakataon na ito, inutusan ng Diyos si Prophet Amos upang gisingin ang kanyang bayan. And ginamit ng ating Panginoon about the basket of fruits. Amos chapter 8 verse 1, pinakita naman sa akin ng Panginoong Yahweh ang isang basket ng prutas. Sinabi niya, Amos, ano ang nakikita mo? Sabi ni Amos, itong basket ng prutas. Ito po yung kanyang sagot. At sinabi sa akin ni Yahweh, dumating na ang wakas ng Israel. Ang pagpaparusa sa kanila ay di ko maipagpapalipan. Ganyan po ang Panginoon, ganyan po ang Diyos. Kung may pagkakataon rin lang magsisi, kung may pagkakataon din lang magising, gagawa siya ng paraan at maghuhutos siya ng kanyang propeta upang pumunta sa bayan, sa kanyang bayan. At ito po ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa bawat bayan. Nakalulungkot yung kaninang binasa ko po, no? Verse 11 and 12. Sinabi ng Panginoon, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ng tagtutong. Bakit magugutom ang bayan ng Israel? No? Meron sila economic prosperity. Anong kagutuman ang tinutukoy ng Diyos? Anong kagutuman ang sinasabi ng Diyos? Ang sabi po rito, magugutom sila ngunit hindi sa pagkain. Hindi sa literal na pagkain. Mauwaw sila ngunit hindi sa tubig. Hindi sa literal na inumin, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Sa pakikinig ng aking mga salita. Now this is the question. What is meant by famine for the Word of God? Ano ang kahulugan ng kagutuman? Yung salita ng Diyos. Ibig mong sabihin, hindi na natin maririnig ang tinig ng Diyos? Ibig bang sabihin, hindi na magsasalita ang Diyos? No, not that God ceases to speak. But ang sinasabi rito ng Diyos, man no longer understands or hears. Ito kasi ang Biblia. Mawawalan sila ng interes ang tao na basahin ang salita ng Diyos. Ito lang ang salita ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang
pamamagitan ng scriptures. But ang sabi rito, ang kagutumang tinutukoy, hindi niya mauunawaan. Hindi mauunawaan ng tao ang salita ng Diyos. John 8:33, and you shall know the truth. Where is the truth? The absolute truth is in the Word of God. Ang tunay na katotohanan po na siyang nagpapalaya sa tao ay nasa salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos. At kung hindi na maunawaan at hindi na marinig ng tao, maintindihan ng salita ng Diyos, there will be no message from the unseen. Hindi na natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Patuloy na lumalabo. Patuloy na hindi maintindihan kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa ating buhay. Especially po, kailangan po yan ng bawat iglesia. Kung anong direction, kung anong dapat gawin ng bawat body of Christ, napakahalaga po ng salita ng ating Panginoon. Kung ano na lang ang maipahayag, kung ano na lang ang interpretasyon sa salita ng Diyos, kung ano na lang ang illustration sa salita ng Diyos. Ang katotohanan, masakit mang sabihin, po, kapag hindi mo na maunawaan o marinig ang salita ng Diyos, baka iniwan ka na ng Diyos. And I remember the life of Samson. Kinulit-kulit ka ni Delilah sa mananggagaling ang kalakasan mo, tatalian mo, igagapos mo ng 7 sariwang yanto, ako'y manghihina. Pero siya inuli ng mga Pilisteo upang siya parusahan, patayin, o ikulong. Nakawala pa rin siya. Malakas siya. Sabi ni Delilah, ako na may nilalansi mo. Hindi mo sinasabi sa akin totoo, pero sabi ni Samson, kung ako'y tatalian mo ng bagong-bagong lubid na hindi pa nagagamit, ako'y manghihina at maaari na nila akong hulihin. Maaari akong maigupo, pero hindi po. Ninuli siya mga Pilisteo, nakalag niya, bagong-bagong lubid. At sabi na naman ni Delilah, ano ba talaga? Saan ba talaga nagmumula ang kalakasan mo? Sa istorya, sabi sa buhok. Pero hindi po. Nagmumula ang kalakasan ni Samson sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa kanya. In that time, hindi alam ni Samson na siya ay iniwanan na ng Espiritu ng Diyos. Dahil sa kanya mga ginagawa. Karumal-dumal na mga ginagawa sa harapan ng Diyos. And even in Judges, same book, chapter 6, the son of Israel, sila po ay nabaling ang kanilang atensyon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kanilang niluluhuran, kanilang pinupuri at sinasamba. Sabi ng Diyos, pababayaan ko kayo. Kung sino ang inyong sinasamba, kung sino ang inyong itinataas, kung sino ang inyong kinikilala sa inyong buhay, go on. Alam niyo po, mga minamahal, the word idolatry, hindi lamang po pagsamba sa mga ribulto, kundi kung ano yung mga bagay na pinapalit mo sa buhay mo sa posisyon ng Diyos na dapat na nasa puso. This is Israel. Judges chapter 6, sila umiyak sa Diyos, sila magmakaawa sa Diyos, dahil mga Midianite, sila pinahihirapan at sinakop. Ang sabi ng Diyos, this is the time na hindi ko na inilingon ang aking mukha sa inyo. Kung gusto ninyo, doon kayo humingi ng tulong sa Diyos-Diyosan o sa Diyos na inyong sinasamba. Ito po yung ayaw mangyari ng Diyos sa Israel. Sabi ko nga po kanina, in Amos chapter 3 verse 2 and also in Genesis chapter 12, may magandang plano ang Diyos sa bayan ng Israel.
That's why ginagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang magagawa upang mapaalalahanan at upang mailigtas ang kanyang bayan sa tiyak na kapahamakan. Upang marinig nila, upang sila hindi magkaroon ng espiritual na kagutuman at espiritual na pagkauhaw. Kapag wala ang salita ng Diyos o walang katotohanan, there will be no message to the deepest area of life. Dapat po tayo mga Kristiyano ang nilalagay natin sa ating mga puso. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. For us to know His plans and for us to know His will. Kasi kapag iba ang nilagay mo sa puso mo, of course, yung ibang plano ang mangyayari sa iyo. And the worst is, hindi yan ang plano ng Diyos sa iyo. Most pumunta ka nga sa Israel, sabihin mo sa hari kay Jeroboam, ang mga bagay na ito, upang maunawaan at magising sila sa katotohanan na hindi niya dapat pahintulutan ang gawa ng idolatry or immorality. Kulang lang sabihin ng Diyos, sabihin mo nga sa kanila that I am holy. 1 Peter chapter 1, verse 15-16. I am holy. Your God is holy. And you must be holy too. Sa tuwing ginagawa ba natin mga bagay na lingid at hindi ayon sa paningin ng Diyos, naiisip ba natin that yung Diyos na ating sinasambay ba na? Bakit mo ginagawa yan? Kung ang iyong amay banal, natural lamang na ang mga gagawin mo ay kaparis ng iyong ama at yung mga bagay na kalulugod sa iyong ama. Ano ba ang iyong mga pinapakinggan? Ano ba ang iyong mga sinasabi at ano ba ang iyong mga pinanonood? Baka hindi nagbibigay ng pangunawa at mensahe na nanggagaling sa Diyos. As Christian, as we believer, follower of Christ, isa lamang pong mensahe ang dapat nating nakukuha at natututunan. Siyempre, pinamumuhay. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. No consciousness of the infinite. Kapag umalis ang iyong mahal sa buhay, pumunta ng malayong lugar, dumaan ang ilang linggo nga lang na wala kang balita sa kanya, alalang-alala ka na. Ano po? Alalang-alala ka na. Mano pa kaya kung taon? At alam niyo po, in Judges chapter 6, hindi nagpaunawa sa kanila ang Diyos, hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos dahil sa mga bagay na kanilang mga sinasamba, dahil sa pansin na kanilang binibigay sa mga Diyos-Diyosan or sa sanlibutan for 7 years. Dapat ka na mag-alala. For 7 years na, ano ba nangyari sa iyo? 7 taon ka nang never heard, no? Wala kaming balita sa iyo. How much more? This is God. No consciousness of the infinite. Wala nang pagpapaunawa ang Diyos. Wala nang mensahe ng Diyos. Lahat ng nasasagap ng iyong pagkatao o kaisipan ay mga bagay na nasa sanlibutan. Dahil wala kang panahon na bigyan ng puwang ang salita ng Diyos sa buhay mo. Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Lahat ng nasa sanlibutan na ito, alam na, nakakasawa. Pero yung sinasabi ng Panginoon, now, and I show you great and mighty things which thou knowest not. Yan yung mga bagay na banal, na hindi dapat makaligtaan
ng mga taong totoong sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. And they that worship the Lord must worship Him in spirit and in truth. John 4:24. Dapat maunawaan natin that we are the worshiper of Yahweh. That we are the seeker of God. At kung ikaw ay worshiper and seeker of God, naturalesa lamang na ang salita ng Panginoon, ng Diyos, sa aklat na ito ay ipinapaunawa sa iyo ng banal na Espiritu. In Hebrews 12:29, He is the consuming fire. Nag-aapoy sa iyong kalooban. At nung nawala kay Samson, yung consuming fire na yan, ng Diyos Espiritu na yan, nanghina si Samson. He is useless. He is worthless. Judges chapter 16. Diyos ko, sa huling pagkakataon, ibigay mo sa akin yung lakas na nawala sa akin. Nakiusap siya sa Diyos. At ang Diyos naman, magiliw, mabuting, mabait, makatwiran, binalik sa Kanya yung Kanyang kalakasan. Dahil sa katotohanan lamang, mga minamahal, ang kalakasan po ng bawat isa sa atin ay wala sa sanlibutan ito. Wala sa iyo. Hindi nasa Diyos. 2 4:6, for not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Sino nagsabi? Diyos. Kapag sinalita ng Diyos, wala ka na magagawa dun. Wala ka nang maikakatwiran kapag ang Diyos ang nagsalita at nagsabi. That's why no consciousness of the infinite. Yun po yung kagutuman eh. Hindi mo na maunawaan. No? Hindi mo na maintindihan. Lord, ano ba ang direksyon ng buhay ko, Panginoon? Bakit ba nangyayari ang mga kalamidad at kasakitan na ito? Hindi natin maunawaan. The answer is, read the Word of God. Seek the Lord. Jeremiah, kung ako inyong hahanapin, ako inyong masusumpungan sapagkat ako na may hindi malayo. Ang hirap, hindi mo hinahanap. Yan ang tungkulin mo. Tatawagin mo ang sarili mo, you are a Christian, His follower, and yet you are not seeking the Lord. Ang sabi ng Diyos, hanapin niyo ako. Ang sabi ng Diyos, tumawag ka sa akin. Ang sabi ng Diyos, Matthew 11:28, come unto me, those who are heavily laden. Kaya pagod na pagod ka. Lord, pagod na kami, Panginoon. Bakit? Hindi ka lumalapit sa Diyos. Hindi mo hinahanap ang Diyos. That's why yung paglilingkod mo, yung pananampalataya mo, walang direksyon. Because why? No message to the deepest area of your life. No consciousness of the infinite. Ang sabi ng Panginoong Jesus, John 15:5, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa. Kapag wala kang magagawa, Jeremiah 17:9, ang susundin mo ay ang puso mo na lang. Anong sinasabi Jeremiah 17:9? The heart of man is wicked. That's why kung ano nang hinahanap. Kasi hindi na marinig yung salita at direksyon na binibigay sa kanya ng Diyos. Ito po pinakamatindi. No thrill to the voice of God. Hindi ka na excited eh. Yung pagbabasa mo nito, siguro, that's why hindi ka na kinukonvict ng Holy Spirit. Ang sabi ng Panginoon in Joshua 1:8, basahin mo, bulay-bulayin mo, araw at gabi.
Nang sa gayon, yung mapamuhay ang bawat salitang sinasabi ko sa iyo. Hindi mo na nga maunawaan, no thrill na nga eh. Hindi ka na excited. Mas excited ka nga, pupunta ka ng SM. Mas excited ka, no? Kung mag-outing ka, oh, may thrill, no? Magbi-beach ka, may thrill. But what about kung hahanapin mo at babasahin mo ang salita ng Diyos? May thrill ba? Walang thrill. Wala eh. Lord, wala. Nasanay na kami ng ganito eh. Sanayan lang yan. Nasanay na kami. Ito lang. Uupo lang kami ng maghapon. Sabi nga na anak kong si Angel, gigising sa umaga para matulog na naman. Mami ang gabi. Kasi wala nang thrill. Wala nang init. Yung consuming fire na nag-aalab sa puso mo, na sana'y nagpapahayag, nagpapaalam, nagpapakilala sa iyo ng salita ng Diyos, wala nang init na nararamdaman. Wala nang power ni Lord. At kapag nangyari yan, no message to the deepest area of our life, no consciousness of the infinite, no thrill to the voice of God. Alam niyo po, itong message na to, ito po yung mensahe na binibigay ni Amos, no? Pinakikilala niya. Ito po yung mensahe na binigay niya sa templo ng Bethel. At ito po yung mensahe na binigay niya sa bawat Hudyo at sa hari ng Israel. Para malaman mo ang direksyon ng Diyos sa buhay mo. Para malaman mo kung ano talaga yung pinakauna at pinakamatayog na plano ng Diyos sa lupa at sa tao, kailangan mo maunawaan at marinig ang salita ng Diyos. Kung akin pong binabasa sa inyo to, sabi ko nga po, kung gusto mo marinig ang salita ng Diyos, basahin mo ang Biblia. At kung gusto mong maunawaan, hilingin mo ang paglilinaw ng banal na Espiritu. James 1:5. Kung ikay kulang sa kaalaman, sa Diyos ka humingi, hindi mo maintindihan, hilingin mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi ko nga po kanina, kung walang mensahe, if there is no message, the deepest area of life, no consciousness of the infinite, no thrill to the voice of God, this is a lack of all of us. Kulang. Hungkag. Kung wala ang salita ng Diyos, kung wala ang pangunawa na nagmumula sa Diyos, ang paglilingkod po natin sa Diyos ay baliwala. Verse 14. Verse 14. Amos 8:14. Ang mga sumusumpa sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan sa Samaria, ang mga nagsasabing sa ngalan ng Diyos ng Dan at sa ngalan ng Diyos ng Beersheba, sila'y mabubuwal at hindi na makakabangon pa. Maybe itong kahinatnan, if we are lack of His message, if we are lack of His infinite will, and if we are lack of His voice. Kaya, ito yung substitute. Pinapalit. Parang masabi lang na, ito po I'm talking about yung mga Israelita. Para masabi lang na sila naglilingkod at sumasamba sa Diyos. This is substitution of the creature for the Creator. Sino nang kanilang sinasamba? Yung nilalang.
At hindi na nila sinasamba yung lumalang. Very worse. If you will, this is idolatry. If you will, this is immorality. Substitute nature for God. Sinasamba ang weather, sinasamba ang buwan, sinasamba ang araw. Kasi nga hindi na nila marinig yung boses ng Diyos. Kasi nga wala nang mensahe sa kanila ang banal na espiritu. Sinasamba ang tao. And even, sadly, sinasamba nila yung preacher, sinasamba yung founder. This is the result. And the other substitute is their ceremony. Hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa Asherah, yung kanilang Diyos-Diyosan na sinasamba, sila nagsusunog ng kanilang mga anak. Yung pang mabigyan daw ng kalugudan. Hindi po seremonya yan. Hindi po yan ang seremonya o pagsambang ninanais ng Diyos. Bakit nila ginagawa? Dahil merong kagutuman sa salita ng Diyos. You know, my dear brethren, ang salita po ng Diyos, that is the best direction. Ano po? Kung gusto mo ng direksyon sa buhay mo, direksyon sa paglilingkod mo, walang ibang kunding dapat konsultahin at puntahan kundi ang salita ng Diyos. Though God's voice speaking, they never hear. Ang sabi ni Amos, napapakinggan pa ba ninyo ang salita ni Yahweh? Nauunawaan pa ba ninyo? Pero ang sabi ni Prophet Amos, I know na hindi na siya nagsasalita sa inyo. Hindi lang ako ang propetang pinadala rito, sabi ni Amos. Marami ng propeta ang pinadala ang Diyos sa inyo upang kayo gisingin at paalalahanan. Ngunit sila'y inyong ipinagtabuyan. Pati ako, tinataboy na ninyo. Sabi ko ni Prophet Amos, stop of being short of God. Masyado ninyong minamaliit ang Diyos. Alam niyo po, kung may isang bagay man na ayaw ng Diyos, ito po yung pagmamaliit sa Kanya. Maybe hindi verbally, maybe hindi sa salita ng tao, tahas ang sinasabi kay Yahweh. Pero sa inyong mga ginagawa. Hindi po ako nagsasabi, si Amos. Sa inyong mga ginagawa. Kung bakit iniiwan kayo ng Diyos o iiwan tayo ng Diyos. Iniwan si Samson, iniwan yung sons of Israel in Judges chapter 6, iniwan si Samson in Judges chapter 16, iniwan si Saul, si King Saul. At nung nawala na yung Holy Spirit kay King Saul, 2 beses niyang kinudla si David. Bakit nga? Bakit nagkaroon siya ng isipan, kriminal na isipan na patayin si David? Dahil iniwan na siya ng Diyos. Maybe that is the wrath of God. Si Pharaoh, nagkaroon ng hardening of the heart. That's why naranasan niya yung 10 plagues sa Egypto. Hindi siya nakinig. Sinong pinadala sa Egypto upang paalalahanan si Pharaoh? Sino po? Sino pinadala po?
Si Aaronen? 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 Moses. Ba't hindi sila nakinig? That's why 10 plagues. And the worst, namatay yung mga bagong silang na sanggol na nabata sa Ehipto during that Passover. Because, bakit? Why? Because of Pharaoh. This is a lesson. Kailanman, kapag may pinapaunawa sa iyo ang Diyos na dapat mong sabihin at gawin, huwag mo nang ipagpaliban pa. Gawin mo na. Sabihin mo na. Kung may iniutos ang Diyos sa iyo, gawin mo na. Sundin mo na. At kapag hindi mo ginawa, yan po ay nagpapatigas ng puso ng tao. At hindi po naayon sa isipan at kagustuhan ng Diyos na ang tao ay nagmamataas at nagmamatigas sa Kanya. Dahil wala po sa Diyos ang spirit of rebellion, spirit of obedience. There is a godly spirit. Like the spirit of Abraham, like the spirit of Moses, like the spirit of Joseph, like the spirit of Daniel. Kahit malagay ang kanilang buhay, especially Daniel, sa kamatayan, still, ginagawa niya ang mga bagay na sinasabi sa kanya ng Diyos. Kahit malagay sa peligro ang buhay mo, kahit itaboy ka ng tao, as long na ang sinasabi at ginagawa mo, ito yung mga bagay na sinasabi at pinagagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo. Kung meron man tayong susundin, walang iba kundi ang Diyos. Acts 5:29, ang sabi ng mga sundalo kala Pedro at sa ibang mga disipulo, lumayas kayo rito. Huwag ninyong ipangarap si Kristo, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Lumayas kayo. Ano po ang tugon ng mga disipulo? We ought to obey God rather than men. We ought to obey God rather than men. Masusundin namin ang Diyos kaysa sa tao. This is Prophet Amos. Nagtatanim ka, busy-busy ka, nagpapaskol ka, you're a layman, naglilingkod ka na, nagbabasa ka na ng salita ng Diyos, isinabubuhay mo na, and yet narinig mo yung tinig ng Diyos, inutusan ka, pumunta ka dun sa northern Israel, paalalahanan mo yung hari, paalalahanan mo yung mga tao, at paalalahanan mo yung mga lungsod o bayan na nakapalibot sa Israel. Darating ang aking paghukom kung sila'y magpapatuloy sa kanilang mga gawain. At ipinagtabo yan. Yung mga propeta, maging si Amos, ano nangyari? Sila po'y sinakop ng mga army, ng mga Assyrian army. Nangyari. Tawag po dyan, that is Lord's Day. Kapag dumaranas ng matinding pagsubok ang isang bayan, that is Lord's Day. I don't know if that is soteriological judgment or what judgment is that? But pinaka-importanting malaman natin na kaya pinahihintulutan ng Diyos mangyari yan, may pinapaalala sa atin ng Diyos na dapat natin gawin. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Isa sa mga paborito kong talata. Ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, the word is magpakumbaba, humbling themselves, manalangin, praying. Ito yung pinakamaganda. Hanapin ako, at talikuran ng kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit.
Ano requirements? Magpakumbaba, manalangin, hanapin ako. Anong pangako ng Diyos? Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Alam niyo po sa English, ang ganda niya. And I will heal their lands. And I will heal their lands. Ilang bansa ba ang may sakit na yun? Ano po ang pangako ng Diyos? Hanapin mo siya. Magpakumbaba ka. Manalangin ka. Ang sabi ng Diyos, patatawarin ko kayo. And I will heal your land. Hindi ba natin naunawaan? Kung meron mang magpapagaling ng bawat karamdamang lumalaganap, kung meron mang magpapahintulot na ito'y ating maranasan, sapagkat walang bagay na maaaring mangyari sa atin na hindi nalilingid sa Diyos at hindi niya pinahintulutan. Ang sabi ng Diyos, pagagalingin ko kayo. I hope sabi na rin ni Amos yan eh. Pagagalingin ko kayo. Ang sabi ng Diyos. In Ezekiel chapter 3 verse 11, sabihin mo naman sa masasama. Ang sabi kay Propeta Ezekiel, sabihin mo naman sa masasama na sila tumalikod na sa kanilang kasamaan. Magsisi na sila sapagkat ayaw kong mapuksa sila. Alam niyo, ganyan po ang Diyos. Sinasabi natin, God is love. Yes, God is love. Pero ang pag-ibig ng Diyos po sa atin, isa pong parte ng kanyang pag-ibig na nais ng Diyos ang tao'y makilala ang kanyang kasalanan. Na nais ng Diyos na makita ng tao ang kanyang kasalanan. At magsisi siya because He loves us. Andiyan na po ako. He is love. God is love. 1 John 4:8. But wag nating kalilimutan that our God is also a God of justice and righteousness. Maybe naalam na natin, He is God of love. But He is also a God. He is righteous and He is just. Kung bakit gusto niya nating talikuran ng kasalanan. Na ang kasalanan sa ating mga puso at ating ginagawa, kailanman ay hindi makapaglalapit sa atin, sa Kanya, because He is holy. He is holy. Nalulungkot ang Diyos. Ba't ang tao, hindi siya pwedeng lumapit sa akin habang siya may kasalanan at tinatago sa kanyang puso. Hindi pwedeng lumapit ang tao sa akin habang siya may sinasamba sa kanyang buhay na iba. Hindi pwedeng lumapit ang tao sa akin while he is immoral. Because I am just and righteous. Na nais ko na sa aking pag-ibig maunawaan ng tao na kailangan niya magsisi, na kailangan niyang manalangin, na kailangan niya magpakumbaba, sumunod sa akin. At bibigyan ko siya ng kagalingan. Isaiah 53 verse 5. Ang kagalingang sinasabi doon, kagalingang espiritual. And I will heal you for your transgression. And I will heal you for your sin. And I will heal you for being wretched in spirit. Isaiah 53. Ito po yung mga bagay na sinabi ni Amos sa bayan ng Israel. What is meant by famine for the Word of God? Ang kagutuman kapag hindi natin naririnig at naunawaan ang salita ng Diyos, siguradong kapahamakan. Siguro the word is not famine.
But the word is starvation. Hindi ka mali lamang ng ano, no? May balibalor, but the same. Beware, mga minamahal. The question is, naririnig mo ba ang salita pa ng Diyos? Ini-entertain mo pa ba? Baka iba na ini-entertain mo sa puso at isipan mo. For in Him we live and move and have our being. Acts 17:28. Na sa Kanya tayo nabubuhay, na sa Kanya tayo gumagalaw, na sa Kanya natin nakikita at natatagpuan ang ating buong pagkatao. Saan mo ba hinuhubog ang pagkatao mo? Saan ba gumagalaw? Ano ba ang dahilan kung bakit ka nabubuhay? Kula na sabi ni Apostol Pablo. Ano ba ang dahilan kung bakit ka nabubuhay? Nabubuhay ka ba para sa Diyos? O nabubuhay ka para sa sanlibutan ito? Kapag ikay nabubuhay para sa sanlibutan ito, kasama mong mapaparang at kasama mong mawawala ang sanlibutan ito. Pero kung ikay nabubuhay sa Diyos at sa Kanyang salita, you will live forever. You will live forever. And then the second is, what does the famine produce? Ano ang ginagawa o ano ang resulta ng kagutuman sa salita at kauhawan sa salita ng Diyos? This is restlessness. Marami kang hinahanap. Aburido ka, natataranta ka. This is an ignorant restlessness. What is ignorant restlessness? They really don't know what they are searching for. Walang kakontentuhan sa buhay. Ang gusto ko, ganito mangyari sa buhay ko, and then pag nakamit na yung bagay na yun, di pa kontento, may iba pa nga hanapin. That is an ignorant restlessness. Yan po yung bunga o resulta. Makikita mo ang tao na yan na siya'y gutom sa salita ng Diyos. Na siya'y uhaw. Ano man ang gawin niya sa libutan, wala siyang kontento, hindi siya nasisiyahan. More! 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 Pero kung ikay busog sa salita ng Diyos at hindi ka uhaw sa salita ni Kristo, ang buhay mo'y kontento. Wala ka nang hinahanap pa. Lord, you are more than enough. Sabihin nga natin lahat, Lord, you are more than enough. Sabihin natin lahat, Lord, you are more than enough. Hindi mo masabi, no? Ang sabi diyan, that is an ignorant restlessness. Yan ang resulta. Natatawa lang ako kapag naririnig ko yung taong ganyan. Gutom to sa salita ng Diyos. Uhaw to sa salita ng Diyos. Kasi kahit anong gawin parang walang kasiyahan Parang yung buhay niya laging naglalaro sa hangin. Parang yung buhay niya laging mungkag. And then, may best friend ako ang sabi, hindi pa ako pastor noon, G. Ba't pag wala kang pera, para ikaw na yung taong pinakakawawa sa mundo? May mga ganun salita pa. Totoo ba yun? Kapag isa kang taong walang pera, ikaw na yung pinakakawawang tao sa mundo, that is an ignorant restlessness. Better sabihin mo kapag wala kang Diyos sa buhay, ikaw na yung pinakakawawang tao sa mundo. At kapag sinasabi mo, sige, ang buhay ng tao ay maigsi lang, sige, gawin mo na lahat ng gusto mo, that is an ignorant restlessness. Bunga ng kakulangan, kagutuman, kauhawan, salita ng Diyos. Sige, gawin mo na lahat ng gusto mo. Habang buhay ka, hindi po. Ang salita dyan, habang buhay ka, gawin mo na lahat ng gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos. Pwede ba natin maging katwiran yan o salita yan? Bilang mga busog
We are well nourished by your word, Lord. We are well nourished. And we are not malnourished. Sa salita mo, Panginoon. Nakikita mo yan, physically, ang taba niyan. Physically, ang lakas niyan. Grabe. Pero kamustahin mo ang spiritual niyan? Siguro, butot balat na lang. Gutom eh. Matthew 4:4, man shall not live alone by food, by the literal food. Ang tao ay hindi niya lang kailangan yung pagkain, pero mas kailangan niya yung salitang lumalabas sa bibig ng Diyos para siya mabusog na spiritual. Man shall not live alone by bread, but by the words that cometh out from the mouth of God. This is a semi-conscious restlessness. Try to substitute something. Kanina yung ignorant restlessness, ito naman semi-conscious restlessness. Try to substitute something very religious for the Word of God. Kung ano na lang nandun, okay na, ito na salita ng Diyos. Oo, ito na isang talata na aking maipapaliwanag, na aking maisa sa buhay. But hindi po. Do not lodge. Ano po ang utos ng Diyos kay Joshua? Dili-diliin mo, araw-gabi. Pag-aralan mo. Ibig sabihin po, saliksikin mo. Gaygayin mo ang salita ng Diyos, ipanalangin mo. Humingi ka ng tulong o saklolo sa banal na Espiritu. Nang sa gayon ang iyong buhay ay pumayapa at pumanatag. Nang sa gayon sa ating mga nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi sa kung ano-anong bagay ang itinuturo mo, kundi purely you are teaching the Word of God. 1 Timothy, that is sound doctrine. Hindi ka pares ng theosophy. What is theosophy? Tinuturo ang Diyos at ang sanlibutan ito in a mystical way. Kung ano tuloy katuruan, kung ano tuloy pagtitwist sa salita ng Diyos, yan po yung resulta na ikaw ay gutom at uhaw sa salita ni Kristo. Still, hindi ka pa lumalaya. Because I believe that the Word of God, it is freedom. And you shall know the truth, and the truth will set you free. In Proverbs chapter 1 verse 7, for the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instructions. Proverbs 1:7. That is the word of Jesus na nagpapalaya sa tao, because the gospel is the power of God unto salvation. And who is the truth and word? That is Jesus Himself. Kung kaya kang hiniling ni Solomon na hindi kayamanan ng sandaigdigan, hindi kayamanan ng hindi literal na kayamanan, hindi pagpuksa sa kanyang mga kaaway, kundi ang hiniling ni Solomon, mismo ang Diyos, wisdom. Because wisdom, that is God, na dapat nating maunawaan, pag-aralan, nang sa gayon tayo magkaroon ng spiritual na kabusugan, o tayo mabusog sa salita ng ating Diyos. Ano po? At isa pang bunga, ikay hanap ng anumang bagay sa mundong ito, pero hindi mo natatagpuan. Looking for something new and novel, they search the scriptures not to find Christ, but to find some new theory.
Kung hinahanap mo si Kristo, ito lamang po ang tanging aklat na matatagpuan mo si Kristo. Ang masakit, kilala nila si Kristo, pero may iba't ibang teorya na labas sa Biblia. There is number one rule. Kung wala sa Biblia, hindi sa atin yan. At kung nasa Biblia, sa atin yan. Kaya ang daming debate. Kasi yung kanilang pagkaalam, pagpapaliwanag, pagpapahayag at pagtuturo ay lumalabas sa Biblia kung bakit maraming debate. Kung tayo nananatili lamang sa salita ni Kristo at ng Diyos, at kung hahayaan natin ang banal na Espiritu magpaliwanag sa atin, wala sa aming debate. Maraming critics. No? Bagay, nung nagpapaliwanag sa salita ng Panginoon noon, may mga critics, mga Pariseo, mga Saduceo, kinokontra ang salita ng Panginoon. Now in our times, asahan mo, may mga gutom. At yan ang resulta. Kung bakit sila gutom, mahilig makipagtalo. Kasi gutom eh. Gutom sa salita ng Diyos. And then number 3, who is affected by the famine? Sino po? Who is affected by the famine? Sino ang apektado? Sino ang kawawa? Sabi po, verse 13. Verse 13. Dahil sa matinding pagkauhaw na ito, mawawalan ng malay tao ang magagandang dalaga. Mga bataang babae at ang malalakas na binata, mga kabataang lalaki. Ibig sabihin, the new generations. Pansinin natin yung new generation natin ngayon. Nakalulungkot, apektado sila ng kagutumang ito. Isipin natin, ang tagal na itong pangyayaring ito at itong mensaheng ito, ang tagal na nitong binigay ng Diyos kay Amos and to the other prophets. Ibig sabihin, sa mga generation na sumunod doon, naranasan nila to, naging apektado sila. That's why ang daming lumis ng landas. That's why ang daming napahamak na kabataan. Ang sabi nila, ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Masasabi ko kung totoo yan. Kung ang kabataang yan ay busog sa salita ng Diyos. Mga magulang, kumusta na ba ang inyong mga anak? May mga personal prayer, personal devotion, yung family devotion pa ba tayo? Napapaalalahanan pa ba natin ang ating mga anak? Nagme-memory verse pa ba yan? Baka isa lang ang kabisado niyan. Pag tinanong mo yan, regarding on cellphone, hindi ko po yung kinokondemn yung cellphone. Okay, perfect po yan. Mga new gadget, new technology. But wala na pong gaganda pa sa salita ng Diyos na maituturo natin sa ating mga anak. Proverbs 22:6, teach a child the way he should go, and when he is grown, he will never depart from it. Bigyan niyo nga kami ng tao, Lord, na maaaring magturo sa kabataan namin ang katotohanan niyang Panginoon. Sapagkat sa panahon ito, wala na pong pwedeng magturo sa kabataan ng mga ganyang bagay. It is a noble thing. It is a holy thing. It is an absolute truth na dapat malaman ng mga kabataan ngayon na ang kanilang mga buhay ay hindi na nanatili sa mga bagay na nasa sanlibutan. Hindi na nanatili at dapat lumawak, lumago sa kaalaman at sa salita ng Diyos.
Walang ibang pwede magturo niyan, mga magulang lamang. Kahit masaktan at magalit sila sa inyo, pilitin sila na lumapit, makilala nila ang salita ng Diyos. Ako po nalulungkot. Kapag sasabihin ko sa isa sa aking mga anak, magpastor ka, ayaw niya, nagre-resist. Pero may consolation si Lord, no? Napakabuti ni Lord. May isa akong anak na talagang willing magturo ng salita ng Diyos. At katotohanan siya pa ay naglilid ng aming Bible study. Lord, hindi mo talaga inahayaang lubusang malungkot ang iyong mga lingkod. Panginoon, binibigyan mo kami ng consolation. Because you are the God of consolation. Amen. So po, huwag nating hayaan ang ating mga anak or the youth ay maapektuhan ng kagutuman sa salita ng Diyos. Ng kauhawan. Tinukoy dito ang magagandang dalaga or the virgins at ang malalakas na kabinataan ay mabubuwal. Kung patuloy na sila ay magkakaroon ng kagutuman at kauhawan sa salita ng Diyos. Amen. There is a man I know with a great drinking problem. Ang sabi niya po, hindi ako naniniwala kung hindi ako nananampalataya kay Kristo dahil yan ay isang saklay lamang. Pagkat siya ay lumpo. Ang isang tao daw po palang nananampalataya, nagtitiwala kay Kristo, ay mahina at mga lumpo kung kaya't ginagawa lamang ang pananampalataya bilang saklay or a crutch. Alam niyo, nasa na po itong taong to? He has dreaded. Siya po ay tuluyan ng naging atheist. Nakalulungkot mo po. Ano kaya yung nailagay ng kanyang mga magulang sa kanyang isip kung bakit niya ginagawa ito? Makikita naman natin ang kanyang buhay as a miserable man. Wala namang lumayo sa Diyos na kailanman ang buhay na napanuto o naging matagumpay. But all of them, sadly, hindi tayo natutuwa, they are miserable. Being an atheist is miserable. Miserable kalagayan. Kung wala si Kristo, wala kang magagawa. Kung anong sinasabi mo, mangyayari sa buhay mo. Na kailanman hindi ka mananampalataya kay Kristo dahil ito'y kahinaan lamang. Ang mga nananampalataya kay Kristo, yung mga mahihina lamang. Ang buhay at kamatayan ay nasa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Proverbs, sa bibig ng tao. Proverbs 18:21, 22. Ulitin ko lang po, in Proverbs chapter 1, verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Kailanman ang taong gustong manatili na siya'y merong kagutuman sa salita ng Diyos, sila'y mga napapahamak. Kapahamakan. And then the last is, what is the answer to the famine? Anong sagot sa famine? Alam naman natin ng Diyos, ang gusto niya sa tao ay magtagumpay, mapatawad, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po rito, put away our idolatries.
Sabi ko nga po kanina, hindi lamang ribulto o Diyos-Diyosan ang sinasamba at maaari mong ipalit sa puso mo, sa buhay mo, kay Kristo. Kundi lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan na ipinalit mo sa dambana ng iyong buhay na dapat ay si Kristo. Lahat po yan ay idols. And quit running around after experiences last day, not enduring sound doctrine. Kapatid, huwag kang manghula sa salita ng Diyos. Kapatid, ang pangangaral sa salita ng Diyos, ito yung unang-unang pagtuturo ng banal na Espiritu. Pagkakaroon ng malinis na buhay. At palagi ang pagdulog sa pananalangin at sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. That is enduring the sound doctrine. Or enduring sound doctrine. Pagsumikapan mo, hanapin mo ang Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What is all these things shall be added unto you? I believe that this is spiritual wisdom. That is spiritual knowledge that comes from God. Seek first. Seek God sa iyong buhay. Seek the Lord in His Word until He begins to speak to you. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Lean not unto your own understanding. In all thy ways, acknowledge the Lord. Huwag kang manangan sa sarili mong katalinuhan at karunungan. Magtiwala ka sa Diyos at sa lahat ng iyong mga gagawin, konsultahin mo ang Diyos. Let's pray. Father in heaven, Lord, salamat sa iyong mensahe na aming narinig at aking naipahayag. It is truly, Lord, that sharing your word is beyond comprehension, O God. Father, salamat for your wisdom, Lord, that we had, O God. And Lord, that your word, Lord, na matagpuan namin, it is not a condemned word, Lord. But Lord, it is a word of motivation, O God. Nananalig kami, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na ang lahat ng iyong tinuturan, Panginoon, at sinasabi, ay naipahayag po sa iyong mga salita. Jesus is our strength, and Jesus is our word, O Lord. For this we pray, Jesus' name. And then, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos. Yan, sa pagtatapos po natin ay lumapit po naman tayo sa Panginoon. Muli natin siyang awitan. Tayo po'y tumayo. Papurihan natin ang Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na ito, O God, na Lord, kami nagtipon-tipon upang Lord, maitaas ang inyong pangalan, O God. Lord, naway kayo malugod sa aming gawain, Panginoon. Upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat, Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon na
sambahin. Wagas na pagsintay iyong dingin, kalakip ay awitin. Lord, kung meron lamang akong 1,000 buhay, Lord, sa inyo lamang namin ibibigay, Panginoon. Kaya, Panginoon, tignan ninyo ang aming papuling pagsamba. Awitan natin ang Panginoon. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, Hindi pagkakait, hindi lahat sa iyo ibibigay. Kung mayroon lamang, nag-iisang taglay ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang hukay. gaya ng dagat, Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ay awitin. minsan pa gaya ng dagat. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, puso ko ay tanging sa'yo. Sa habang panahon. Yes, Lord, tunay ka. Praise God. Ngayon, alam na natin bakit nararanasan natin ang famine na ito. Amen po ba? Sa bawat nakaririnig, sa bawat may pandinig, sa bawat mensahe na ibinigay sa atin sa umagang ito, the answer is very clear. Ito na yung panahon na kailangan ang bawat isa sa atin ay manumbalik sa salita at mensahe ng ating Panginoon. Of course, we have one desire, matapos na yung crisis, matapos na yung pandemic, but the message is very clear. May iniuutos ang Lord sa iyo, may iniuutos ang Lord sa akin. Now is the time to share the word of salvation, to spread the word of God to every generation. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon sa umagang ito. Let's continue to worship the Lord. Let's continue to exalt God for His divine message this morning. Heavenly Father, Lord, as you continue to speak forth in every heart this morning, there will be a great awakening for every family, for every children of God, for every chosen people. This morning, O God, forgive us kung maraming pagkakataon sa aming buhay, Panginoon, that we have neglected your word, your instruction. Kung ang buhay ng bawat isa ay natuon sa mga bagay na makamundo, kung ang aming paningin ay
kapangyarihan. Kung ang aming buhay ay nailaan sa mundong ito, sa umagang ito, Diyos, continue to forgive us as nation, O God, bilang mga anak mo, Panginoon, if we have neglected, Lord, the duty that you want us to be, Panginoon, na kami ay tinatawag mo to share the word that you are calling us to repent genuinely, O God. This morning, Father God, let the word of God saturated every family this morning, that this is now the time, Lord, na kami ay magising sa katotohanan, na kami ay tumayo sa aming pananampalataya, na kami ay manindigan sa katotohanan, that this is the time of truth, O God, as we experience famine, Panginoon, as we experience drought upon countries and nation, upon this world, as we experience virus and pandemic, Panginoon, ginigising mo kami, O Diyos, that this is now the time of worship. This is now the time that we must return, Father God, to your promises, to your word, O God. Tinuturuan mo kami sa umagang ito na muli, O Diyos, bumalik sa pagkauhaw sa banal mong presensya, Panginoon. Forgive us as nation. Forgive us, Lord God, this morning. And as we stand in your holy presence, nawa masumpungan mo kami na nagtatapat, Panginoon. Nawa masumpungan mo kami, O Diyos, na gumagawa sa iyong ubasan. Nawa masumpungan mo kami na nagbabahagi ng iyong mga salita. Hindi namin ito kaya, Panginoon. Empowered us by your Holy Spirit. Filled us with your word. Filled us with hope, O God, that comes from you alone. Sa umagang ito, Panginoon, overwhelm us with your promises. Overwhelm us, Lord God, with the assurance of the truth that comes from your word. Bless every family. Bless every nation this morning, O God. Bless each one of us. Mold us. Change us the way you want us to be, Panginoon. Hallelujah. Nawa ang buhay na ito ay patuloy na magbigay, Panginoon, ng kabuluhan sa bawat isa, na ang buhay na ito ay maging alulod ng iyong kaligtasan, maging alulod ng iyong mga salita. And now is the time, Panginoon. Now is the time that we will minister to one another, O God. We praise you. We exalt you. Bless each one of us, Lord. Mananatili kaming nakatayo sa loob ng aming pananampalataya. Mapagtatagumpayan namin ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang lumalaban para sa amin. You are ahead of us, Lord God, and you are the God of victory. Alam namin, O Diyos, that as we walk in the real purpose of our life, O God, the advancement of your kingdom, all for your glory and all for your honor, O God. Bless each one of us abundantly, Panginoon. Patuloy mo kaming patatagin, patuloy mo kaming patibayin, turuan mo kaming magtapat, turuan mo kaming magpakumbaba, turuan mo kaming sumunod, O God, sa bawat araw ng aming paglilingkod sa iyo. Salamat po, Diyos, for this great privilege. We declare divine healing sa bawat may karamdaman. We declare divine prosperity to every nation this morning, O God. A great awakening, Father. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hinihiling ko po si Pastor to give us the benediction. Tayo pong lahat ay yumuko at ating po itaas ang ating mga kamay sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at sa Panginoon na nagbigay ng kaligtasan at sakripisyo, at sa banal na Espiritu na patuloy na sumasama at gumagabay sa bawat anak ng Diyos. Tanggapin ninyo ang pagpapala, ang pag-iingat ng Diyos na buhay sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome
welcome po sa Steven Family Canada, Carlito Family Canada, Sangayan Family, Saudi Arabia, welcome po sa Texas, sa Norway, sa China, kay Ate Lenny, welcome po sa Singapore, Sister May Mechaldas, welcome po sa HOD Family, welcome po sa lahat, sa Quezon City, sa Bulacan, welcome po sa Pampanga, welcome po sa lahat ng anak ng Diyos na nakiisa sa gawain. To God be all the